Yan ang pangako ng Diyos na kapag ang Panginoon Yesus ang pinagkatiwalaan ng iyong buhay, lagi kang nasa kanyang kalinga. Amen. May mga, minsan naranasan tayo ng mga sakit at mga sipon. Pero, pangkaraniwan lang po yan. Pero yung mga nature na mga sakit, hindi mo daranasan yan. Bakit? Nandiyan ang Panginoon Yesus na nangangako, hallelujah, na hindi siya magkulang sa iyo habang ikaw ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sige po. Tayo po ay magdinig po ng salita po ng Panginoon, kanya po mga pangako. Unawain po natin kung ano po ang benepisyo, no? Kung apiliin po natin na hahawak ng ating buhay ay ang ating Panginoon Jesus. At bago po babasa na salita ng Diyos, kanyang mga pangako po muna ng papasalamat, no, sa ating Diyos na buhay. Amen. Papasalamat po sa Panginoon na sa panalangin ko, itong aking maramdaman ay lagi minilig sa Panginoon na huwag na manatili hanggang sa panahon na ako ay kanya muling itatay. At ang Diyos po talaga po ay lumirinig at ngayon po pagaganda na po ng ating pakiramdam sa akin po. Nakatalo na nga po ang kanina. Sa akin ko napakabuti po talaga ng Diyos. Amen. Talagang po, ang Diyos po, ang pinagkatiwalaan po natin ang ating buhay, hindi po siya magkukulang sa lahat ng bagay. Amen. At kung may po lang magbukas po sa aklan po ng mga awit, basahin po natin ang mga pangako po ng Panginoon. Awit 83, verse 1. Masabi po dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Amen. Kapag ang Panginoong Hesus, amen, ang pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. Lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, lahat ng ibig at nais mo, ibibigay ko yan ng Diyos kapag mananatili ka sa pagsunod sa Panginoon. Amen. At tunghayan po natin kung ano mga ibibigay ng Diyos, no, sa atin kung siya po ang ating pagkatiwalaan po ng ating mga buhay. Awit 91 verse 1. Masabi po dito, siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at manatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, mukat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Amen. Kapag ang Diyos po ang pinagkatiwalaan po natin ng ating buhay, amen, wala tayong inasahan na kung sino man dito sa mundo. Marami dito mga danyag na tao, no? May marami mga pananalapit at lahat ng bagay ay mayroon siya. Pero ang lahat na yan ay hindi po natin dapat na pagkatiwalaan. Amen. At dapat po natin na pagkatiwalaan ay ang Diyos na siya na may nagmamayari ng lahat ng bagay at may kakayanan na gawin ang lahat ng bagay para sa iyo. Amen. Kung kaya sabi ko dito sa verse 3, sa panganib at pitag kay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Amen. Yan ang pangako ng Diyos na kapag ang Panginoon Yesus ang pinagkatiwalaan ng iyong buhay, lagi kang nasa kanyang kalinga. Amen. May mga, minsan naranasan tayo ng mga sakit at mga sipon. Pero, pangkaraniwan lang po yan. Pero yung mga nature na mga sakit, hindi mo daranasan yan. Bakit? Nandiyan ang Panginoon Yesus na nangangako, hallelujah, na hindi siya magkulang sa iyo habang ikaw ay nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya po sabi niya, lagi tayo nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang malapad na pakpak. Sabi sa verse 4, lulububan ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan ka niya at pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Amen. Kapag lagi natin pinagkatiwala sa ating Panginoon ang ating buhay, lagi tayo nasa posisyon ng Diyos, lagi natin sinailalim sa kanyang kapangyarang buhay mo natin,
tiyak po natin na lahat ng mabubuting bagay ay gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi tayo magkukulang sa lahat ng bagay. Ano mga bagay ang nagiging benepisyo kung ikaw ay nanatili sa Panginoon at ang Diyos po ang iyong pinagkakatiwalaan. Amen. At sabi po sa mga panganib, kung sa mga panganib, hindi ka dapat na matakot. Dahil ang Diyos po ay hindi po yan magkukulang sa lahat ng bagay para po sa inyo. Sabi po ng aming verse 4, dumaan ako sa madilim na ibis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ang aking kaagapay, at ang tungkol mo at pamanong aking gabay at sagkanan. Amen. Wala ka dapat katakutan kung pinagkatiwala mo sa Diyos sa iyong buhay. Ang Panginoon sa iyong buhay mo. Amen. Wala ka dapat katakutan. Saan ka man magpunta sa apat na sulong ng daigdig nito, diyan, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Hindi po magkukulang ang Diyos sa bawat isa po sa atin kapag pinagkatiwala natin ang buhay po namin sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay, ano ang may hinahanap tayo sa buhay po natin? Amen. Ano gusto mo? Asawang maganda, asawang mabait, nasa Panginoon, kayamanan, pagubay sa buhay. Mayroon po pa tayo po ang Christian at hindi ka magkukulang. Sabi po na, di ba, sabi na awit of the 7 verse 4, delight yourself in the Lord, and He give you the desire of your heart. Magpakaligaya po tayo sa Panginoon at ang bagay ay ibibigay sa ng Diyos. Ano man hinahanap ng puso mo, hindi mo may sabihin sa iyong kapwa, ibibigay ng Diyos yun sa iyo. Nakalaan po yan sa mga mananampalataya at umaasa sa Diyos na walang ibang pinagkatiwalaan, kundi ang Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay, ano ba ang benepisyo kung tayo ay nasa Panginoon at pinagkatiwalaan sa kanyang buhay po natin? Material na bagay ba? Kailangan po natin. Nasa Diyos lahat yan. May benepisyo nga lang ang Panginoon. Ang sinasabi ng Matthew 6:23, but seek first the kingdom of God, His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ng bagay na gusto mo ay ibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Pag may pagkatiwala mo lang ang buhay mo sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Amen. At lahat ng bagay, daragdag ng Panginoon yan sa iyo. At hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Minsan nangangamba tayo, baka tayo yung mga sakit. Pero, nariyan ang Diyos ng ako sa iyo. 2,000 years ago, binanap ka ng Lord yan. Amen. Kung may doon tayo na doon, parang nag-alinlangan tayo, bakit mo tayo magaling? Amen. Pagawa ka po natin, Isaiah 53 verse 4, sa kanyang mga lakay, ikaw ay kanyang pinagaling. Hallelujah. Amen. Wala ka nang mahanapin pa sa Diyos. Ang lahat ay laro. Lahat ng benepisyong para sa kabubuti mo, sa iulan mo, amen, sa ikayayaman mo, nandoon na lahat yan sa Panginoong Jesus. Ang gawin mo na lang ay manatili ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang kalooban. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buong buhay mo habang ikaw ay nabubuhay at naglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Mga pagpapala po ang kailangan po natin. Amen. Pagpupukasan Diyos ng maraming mga durungawan ng lahat para tayo kayang pagpapalain. Amen. Sabi ng Leviticus 26 verse 3. Amen. Basahin po natin. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, paulayin ko sa tamang panahon, ang mamungad ng sagana ang mga pulong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan, ng prutas, at panahon ng muling pagtatanim, ay tumigiig pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Amen. Amen. Yan ang mga benepisyo kung ipagtiwala po natin ang buhay po natin sa Diyos at sundin po natin ang kanyang inuutos. Kalakip ng pagsunod ang pagpapala po ng Panginoon. Tingnan mo ang pangako ng Diyos. Amen. Hindi mo maubos sa mahabang panahon. Lumigiig ka ngayon. Amen. At sa muling pagtatanim ay hindi mo pa maubos yung biyay ibibigay sa inyo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Sobra-sobra umaapaw. Amen. Kapag pinagkatiwala natin sa Diyos, ang buhay po natin. Amen. At yun po mga pangako po ng Panginoon. No? At sa lahat ng bagay, marami. No? Na kung sa Diyos po natin, wala pang buhay po natin. Ano? Sa mga doktor, sa mga kasalanan, mayroon po yan. Sa mga nangyayari sa buhay natin na gawa ng demonyo.
Amen. Mayroon na, hindi na kung nagkulang ang Panginoon. Mayroon po tayo masandalan yan. Ang kanyang mananampalataya, binigyan niya ang kapangyarihan sa kanyang pangalan. Sila'y magpapalaya sa mga masamang espiritu. Amen. Amen. Marcos 16, verse 17. Amen. Tinawag tayo ng Diyos pinili para hindi tayo pahirapan ni Satanas. Pinili tayo ng Diyos para tayo matay panglaban kay Satanas. Hallelujah! Ang kailangan na po natin ay sumunod sa Diyos. Hindi magkukulang ang Panginoon sa lahat ng bagay sa atin. Kapag hindi pinagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon Jesus. Amen po! Ano Amen. pa? Marami. Kung kayo ay nahihirapan, ano? May mga bigat kayo at mga suliranin sa buhay. Nagangako ang Diyos. Bumalik kayo sa akin. Kayong lahat nahihirapan mo ba sa inyong pasahin? At bibigyan ko kayo nagkapahingaan. Hallelujah! Sa pagpipili ng kahingaan, ang Panginoon Diyos. Hindi sa magkukulang kahit naman sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, gagawin po natin tayo magpiniliran ng Diyos na kanyang maging anak. Amen. Hindi tayo magkukulang. Basta sa lahat ng oras at panahon, ipagkatiwala po natin ang buhay po natin sa Panginoon Jesus. Amen. Marami pa po mga benepisyo ang ating tatanggapin. Kung tayo po ay puros na magtiwala sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo doon nagagala. Hindi po tayo doon sumasaya. Hindi po tayo doon na galak na galak ang ating mga puso dahil mayroon na tayong panlaban sa diablo, mayroon tayong mapagpapala, mayroon tayong kagalingan, mayroon na tayo noon. Hindi pa doon nagtatapos. Naglalas verse po tayo. Sabi po ng aklat ng Lukas, chapter 2 verse 18 hanggang 20. Sabi ko dito, masaya bumalik ang 72. Inulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa akin dahil po sa makapangyarihan ninyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang biglang nakahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanagit sa inyo. Walang makakapanagit sa inyo. Sinisiguro po yan ang ating Panginoon. Hindi kayo kaya saktan sa taas. Bakit? Nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun nga lang, kung buong puso po natin, na ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay. At ito po ang pinapagandang pangako ng Diyos. Hindi lang gusto ng pagpapala, kundi ito ang pinakapangako ng Panginoon. Verse 20, ngunit magalang kayo, hallelujah, hindi dahil sa napasubok ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Hallelujah! Higit sa lahat ng bagay, kayamanan sa mundo, katanyagan, karunungan, katalinuhan, higit sa lahat, magagalang kayo. May kapangyarihan ng magpalaya sa masamang espiritu, pinagpala na kayo ng Diyos. Pero ang higit yung kagalakan. Amen. Dahil pinagkatiwala nyo ang buhay nyo sa Panginoon Diyos. Ito po ang inyong tatanggapin natin lahat na nasa Panginoon. Ang nakatala ang buhay mo, ang buhay ko sa aklat ng buhay sa langit. Amen. Nakuyaran natin. Nakakatala ng Panginoon sa pangako ng lahat ng bagay. Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon na kapag pinagkatiwala po natin ang buhay po natin sa Diyos, walang sino ang tao na ating pinagkatiwalaan, kundi ang ating Panginoon Jesus. Ito po ang mga benepisyong tatanggapin po natin. Amen. Pagampakan po natin ang ating Panginoon sa buhay. Ito po ang